Gandang hapon mga kapuso, narito na tayo sa episode 42 ng Stone in Life. Lumapit nga itong si Apo Bertano dahil nga nakita niya na meron talagang kakaibang kaluluwang sumasapi dito kay Lucy. Sabi naman ni Darius, "Love, nagmamaktol dun si Cheska, puntahan mo na, umiiyak." "O sige love, mag-goodbye kiss na ako sa iyo ah." Ngayon, sabi ni Mamita Ason, "Ano ba kasi talaga nakikita mo?" Hindi na nakapagsalita si Apo Berta at lumapit na nga kay Darius. Sabi niya, "Saglit, ano ho yun, magandang araw. Yung asawa mo, ano tungkol sa asawa ko? Merong kakaiba sa kanya, mag-iingat ka. Hindi siya ang asawa mo." Sabi ni Darius, "Ano ba mga pinagsasabi niyo, Mamita? Ano ba pinagsasabi niya?" Tahimik lang si Mamita at wala nang ibang nabanggit kundi hindi ko rin alam sa kanya. Pero yan ang sinasabi niya kanina pa, na meron daw kakaiba kay Lucy. Sabi ni Darius, "Opo, kakaiba nga po asawa ko. Extraordinary woman siya, kaya nga pinakasalan ko siya eh. Ngayon kung wala naman kayong magandang ibabato sa asawa ko, mabuti pa umalis na kayo." Sabi ni Apo Berta, "Totoo pong sinasabi ko, ma'am. Sir, mag-iingat na lang ho kayo. Kasi po may kakaiba po talaga sa asawa nyo." Sabi ni Cheska, "Mami, o anak, ba't ko umiiyak? Akala ko po kasi kasama kayo ni daddy nga alis eh. Nag-aalala po ako. O anak, tahan na, huwag ka nang umiyak. Gusto ba bigyan natin ng goodbye kiss si daddy mo? Nandiyan pa siya, hindi pa siya nakakaalis. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Nandito na ang mami, hindi naman naalis ang mami. Ang daddy mo lang kasi meron siyang seminar ng 3 araw sa Davao. So pinuntahan na nga nila si Darius. At eto na nga, sabi ni Darius, kung mauulit pa ito, sana, wag na sana ito maulit pa. Dahil kapag hindi pa rin kayo umalis ngayon at nagpakita ulit kayo sa amin ng asawa ko, tatawag na ako ng pulis." Sabi ni Apo Berta, "Pasensya na ho, aalis na ho ako. Kung talagang hindi ho kayo naniwala sa kakayanan ko, edi aalis na ho ako." Umalis na kasi Apo Berta, nag-walk out na. Ngayon sabi naman ni Darius, "Mamita, wag ho kayo magpapaniwala sa kanya dahil scammer ko ang mga yan. Ngayon po kung ano ng mga pinagsasabi niya, pati asawa ko dinadamay niya. Pasensya ka na Darius." Umalis na si Mamita para sundan nga si Apo Berta. Ngayon lumabas na nga tong si Cheska saka si Lucy. Sabi niya, "Love, sino yung kinakausap ni Mamita?" Sabi ni Darius, "Yan yung spirit guide. Alam mo ba love, kung ano ng mga pinagsasabi niya, pati ikaw nadamay pa." "Ano? Bakit ako nadamay?" "Huwag mo nang alamin love, sasakit lang ulo mo. Basta yung mga ganyang klase ng tao, mga scammer yan. Kaya wag ka magpapadala ha. Saka lagi mong babantayan si Mamita. Kung maaari ayoko na makita pang nakikipagkita si Mamita sa tao niya." Sabi ni Lucy, "Hayaan mo love, babantayan ko si Mamita. Love ko siya. Salamat love. Huwag kang mag-alala." Nag-goodbye kiss na sila sa isa't isa at aalis na nga tong si Darius. Tapos inawat nga ni Mamita si Apo Berta. "Apo Berta, ma'am, pasensya na ho kayo. Kasi po sinasabi ko lang naman po talaga yung nakikita at nararamdaman ko. Ano ba kasi talagang nakita mo? Meron po talagang kakaiba sa manugang nyo eh. Hindi po talaga siya yun. Iba po yung nakikita ko sa panlabas na anyo niya kaysa po doon sa loob." "You mean na po possess siya?" Sabi ni Mamita. "Opo, tama po kayo. Meron pong kakaibang nilalang na nanananahan sa loob ng katawan niya." Sabi ni Mamita. "Ano ba to? Demonyo ba ito o elemento? Hindi ko po mawari kasi po hindi ko pa po masuri pa yung kalagayan niya eh. Pero tingin ko po talaga malakas siya, hindi ko po siya kaya. Pero sa tingin ko po talaga isa siyang masamang espiritu." So ito na nga, lalapit na nga si Lucy para mag-imbestiga. Napurnada dahil nga tumawag si Auntie Belen. "Nay, ano ba? Ba't pa kayo tumatawag? Meron pa akong iniimbestigahan. Pwede ba huwag muna kayong sumabay, huwag muna kayong tumiming? Pera na naman ang hinihingi nyo." "Anak, sige na, bigyan mo na ako ng pera, padalan mo na ako." Tapos ito na nga, sabi nga ni Apo Berta, "Basta ho, mag-iingat na lang ho kayo. Hindi ko ho kayo matutulungan. Gustuin ko man po pero hindi ko ho kaya." Sabi ni Mamita, "Tulungan mo kami. Tulungan mo siya. Yung manugam ko na mapaalis sa kanya yung masamang espiritong sumasapi sa kanya." Sabi ni Apo Berta, "Pasensya na ho talaga ma'am. Hindi ko kasi kakayanin kasi yun po yung nararamdaman ko, malakas po sa akin eh. Pero po sa tingin ko po talaga, hindi ko pa po talaga masusuri kung anong klase kong nilalang yung sumapi sa manugang nyo. Pero natitiyak ko ho na masamang espiritu siya." Lumapit si Lucy. "Ano po yung Mamita?" Umalis na si Apo Berta natakot. "Ano ho yung sinabi niya sa inyo Mamita?" Sabi ni Mamita,
Kung ano kasi mga pinagsasabi niya, sabi ni Lucy. Kasi sabi kasi ni Darius, nadamay daw yung pangalan ko at wag daw ako magpapaniwala dahil mga scammer daw yung mga kagaya niya. Sabi ni Mamita, tama ka. Tama nga sinabi ni Darius, scammer nga siya. Hindi nga kapani-paniwala yung mga sinabi niya O paano na Lucy, pumasok na tayo sa loob. Ito na nga, binalita na nga ni Lucy kay Auntie Belen sa nanay niya. Ay nako Nay, fake news pala. Talagang scammer pala talaga yung spirit guide na yun. Kasi sabi ni Auntie Belen, anong balita doon sa spirit guide? Ay nako, anak, huwag ka magpapaniwala sa mga ganyan dahil sa panahon ngayon, laganap talaga mga scammer. Talaga Nay, kaya mabuti na lang talaga scammer yung spirit guide na yun. Diyos ko, kasi panggulo lang yun ano anak, yung bang sinasabi ko sa'yo na padadalhan mo ko ng pera. Oo nanay, padadala na lang kita through bank account. Bank account, hindi man lang tayo magkikita kahit saglit lang. Nay, may topak ka ba? Di ba nga bawal nga tayo magkita ngayon? Mainit nga ang tingin sa akin ni Mamita Ano ba laging ako pinagtitignan, di ba pinagpapantayan? Kasi ngayon magkikita pa tayo, wala na nga tayong time para magkita Tapos nagmamasid sa kanya si Mamita, nasa likuran niya. Sabi ni Mamita sa isipan niya, may kakaiba talaga sa kinikilos ni Lucy. Ibang iba sa dati kaysa sa ngayon. Ngayon nahuli siya ni Lucy, sabi ni Lucy sa lublob niya, nako, kaliwete nga pala si Lucy. Mamita, ba't nga pala kayo na parito? Nakakangalay kasi sa kamay kaya ginamit ko po muna yung kanang kamay ko sa pagsagot sa usapan namin ni Joyce. Ang haba po ng usapan namin, napahaba Sabi ni Mamita, wala naman. Naparito lang ako dahil tinitignan lang kita. Naalala ko yung dati nating samahan, di ba? Marami tayong ups and downs, marami rin tayong hindi pagkakasundo dahil hindi rin kita gusto noong una, pero nakita mo ngayon, magkasundo na tayo. O sige, alis na ako. Sabi ni Fake Lucy, maraming tinatago sa akin itong matandang to. Ako, ayan na. Ngayon, eto na, binisita na nga ni Joyce yung best friend niya, yung totoong Lucy. Alam mo, Lucy, nasa business trip kasi ngayon si Darius 3 araw, sa Davao. Sabi ni Lucy, oo nga, alam ko yun 3 araw siya doon. Naku po, speaking of 3 days, talagang iiwan niya si Darius kay Para. Baka saktan ni Para si Cheska. Paano na? Naku bro, bumisita naman ako doon nung nakaraan. Nakita ko na okay naman yung inaanak ko. Pero wag kang mag-alala para mabawasan yung pag-alala mo. Pupunta agad ako doon sa bahay ha. Dadalawin ko yung inaanak ko. Eto na, tinatanong na ni Mamita Ason. Alin Bering, totoo ba talaga yung spirit guide na inireto nyo sa akin? Opo ma'am, totoo po yun. Napakagaling po talaga ni Apo Berta. Yung kapitbahay ko nga po namatay Hindi nga ho alam ng pamilya niya nung napag-iwanan kung saan niya ho tinago yung titulo ng bahay. Kaso nakausap po ni Apo Berta yung espiritu nung padre di pamilya nila. Nalaman po nila kung saan po tinago nung tatay nila yung titulo po ng bahay. Ngayon sumingit si Lucy. Ako po pala yung pinag-uusapan ninyo kasi nga sabi nga ni Mamita, kasi parang may kakaiba kasing nangyari kay Lucy. Ayon nga kay Apo Berta, meron daw siya nakitang kakaiba tungkol sa kanya. Sabi ni Lucy, nako Mamita, kung meron ho kayong sasabihin tungkol sa akin, mabuti ho malaman ko. Maliit o malaking bagay man yan, dapat ipapaalam niyo ho sa akin para naman po alam ko rin. Sa susunod po Mamita, sasabihin niyo rin po sa akin na saka huwag ho kayo magpapaniwala sa mga tao niyo kasi mga scammer ho yun. Pineperahan lang ho kayo, sabi naman ni Mamita. Tama ka naman Lucy, hayaan mo, sasabihin ko rin sa iyo agad. Paano, maiwan ko na kayo dito ha at magpapahinga na ako. So inalam ni Lucy, sabi niya, Aling Bering, ano po yun ma'am? Alam niyo po ba yung contact number nung spirit guide na hinar ninyo? Opo ma'am, meron po ako. Pwede niyo bang ibigay niyo sa akin? Kasi bibigyan ko siya ng babala na kung pwede wag na niya kaming guluhin pa o pumunta dito. Tapos noon, matapos magluto si Aling Bering, pinunta niya si Isaac, nakipagkita siya. Nagulat naman ako sa'yo, ikaw talaga nagugulat ka. Ano ho ba kasi yung pinunta niya rito, Aling Bering? Kasi pinag-iinitan ako ni Ma'am Lucy sa ni Ma'am Ason. Ako kasi nagdala ng spirit guide sa bahay nila. Nadami to rin si Ma'am Lucy. Kasi ayon kasi kay Apo Berta, meron daw siya nakitang kakaiba kay Ma'am Lucy. Kaya nag-iiba ang kilos nito. Ayoko na sana makialam pa, sabi ni Isaac. Ang sa akin lang, Nanay Bering, wag na ho kayong makialam sa problema nila. Ano ho ba talaga pinaniniwalaan nyo? Sabi ni Manang Bering, sa akin hindi na ako naniniwala kung meron bang sumapi kay Ma'am Lucy o kung ano man. Wala na akong pakialam doon. Tama,
gawin nyo lang ho yung trabaho nyo, Manang Bering, kasi ayoko hong madamay kayo. Eh kagaya ko, trabaho lang inaatupag ko. Eh kung ano yung problema nila, sa kanila na lang ho yun, sabi ni Manang Bering. Eh sa akin lang naman, tumulong lang naman ako kasi naawa ko sa kanila. Pero tama ka, hindi na ako makikialam sa kanila kasi ayoko mapagalitan. Mahal ko yung trabaho ko, no? Sabi ni Isaac, yan, tama yan, mahalin natin trabaho natin. Tapos ito na, nakipagkita na nga si Peg Lucy sa nanay niya. O kala ko ba hindi ka sa akin may kipagkita? Eh paano kasi, Nay? Mahirap kasing makipag-usap ng true calls lang. Kailangan talaga makipagkita tayo. Kasi meron kasing problema eh. O ano na naman ba yun? Tungkol na naman doon sa spirit guide. O hindi pa ba matapos-tapos yan? Eh paano kasi yung spirit guide na yun? Meron daw siya nakitang kakaiba sa akin. Totoo ba yun, Nay? Na kapag yung mga spirit guide na nakikita nila yung totoong katauhan sa panloob ng isang tao, meron bang sa yung nasabi si tatay noon pa nung nabubuhay pa siya? Sabi ni Auntie Belen, wala naman siyang nasabi sa akin. Ay naku, Nay, ano ba naman yan? Pero sa tingin ko tama ka eh. Kasi yung mga spirit guide na yan, posible talaga makita nila kung ano ba talaga yung kaluluwa ng isang tao, kung mabuti ba o masama. At ito na nga, pinuntahan na nga ni Joy si Cheska. Tita, Ninang, salamat po dito sa mga cookies na padala mo. Walang anuman, inaanak. Basta kainin mo yan ha. Ang Mami Lucy mo ba? Mabait ba sa'yo? Opo. Mas marami pa nga po siyang time ngayon kasi bihira na lang po siya magpunta sa work niya. At masaya po kami. Dumating na nga to si Mamita. Ay, good evening po, Mamita. Oh, naparito ka, Joyce. Mamita, siya nga ho pala no isang araw, di ba meron po kayong tinatanong sa akin? Ano ba yun? Nalimutan ko na. Tinatanong niyo po sa akin kung meron ba akong napansin tungkol na kakaiba sa mga kinikilos ng best friend ko. Naalala niyo na po. Ano po ba yun? Yung ibig niyo sabihin. So, ito na nga, no? Dito na magkakaalaman kasi nga mukhang sasabihin na nga ni Mamita kung ano ba yung naobserba niya tungkol kay Lucy. Inaalam din ito ni Joyce. Samantala, dumako na tayo kay Apo Berta na kung saan nakabukas sa mga kandila, pati yung bolang kristal. Inaalam niya yung enerhiya ng espiritong nakasapi kay Lucy. Sabi niya, anong klaseng espiritu ka ba talaga? Anong klaseng nilalang ka? Nagulat siya kasi merong kumatok sa pintuan at tumayo siya agad para pagbuksan ito. Nung pagbukas niya, isang nakakatakot na nilalang ang bumungad sa kanya. Ito'y walang iba kundi ang kanyang bagong kinatatakutan sa ngayon, ang espiritu ni Para na nasa katauhan ni Lucy. Sabi ni Lucy, no? Ni Fake Lucy, magandang gabi sa'yo, Apo Berta. Sabi niya, Apo Berta, ikaw? Oo, ako. Ako ang iyong bagong kliyente. Naku po, dito na po nagtatapos ang ating review and recap para sa araw na to. Pakatunghayan natin bukas episode 43 araw ng Miyerkules, January 10, 2024. Dito natin malalaman kung ano ang ginawa dito ni Para kay Apo Berta. No, kasi makikita natin dito pinagpatuloy pa rin niya yung trabaho niya para tulungan tong si Mamita Ason para nga sa spirit guide, 'di ba? Para nga malabanan itong masamang espiritu na sumapi nga kay Lucy. At ito nga, no, napagtanto nga ni Mamita na totoo nga talagang naposes yung kanyang manugang. At dahil nga nakita na nga ni Apo Berta yung totoong mukha ng kaluluwang sumapi dito kay Lucy, iginuhit niya ito sa sketchpad at ipinakita niya kay Mamita Ason. Ano kayang itsura ang nakita ni Apo Berta? Ito ba'y mukha ni Para Rigor? Yan ang ating abangan bukas, mga kapuso. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa iyo ng subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Stolen Life and other GMA shows tulad nito. Magandang hapon, mga kapuso, Happy New Year, maraming salamat po sa inyong lahat and God bless us all.